Sa isang may tungkulin, kung ano yung naramdaman mo na doon ka inaakay ng Diyos na maging matibay ka, talagang pipilitin mong matupad kahit anong hirap, pagtatapatan mo yung tungkulin mo. Ano man po ang dumating na mga kalamidad, tutupad po siya ng kanyang tungkulin. Hindi mo matatawaran ng kanyang pananampalataya. Sinisikap po namin mga apo na makita din po sa aming sarili yung ganoong pong level ng pagpapahalaga, ng pagtingin po sa aming tungkulin. Nung nabigyan po ako ng pagkakataon maging organista, naging inspirasyon ko po si Mamang. Nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil binigyan po kami ng isang lola na napakalakas ng pananampalataya. Kaya po, ang buong angkan po namin ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil ang pagpapalang binibigay ng Diyos ay tumatagos hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Marami pong salamat, Mama. Si Lola Rebecca, mamang kung siya'y tawagin ng kanyang mga anak, mga apo, at ng kanyang mga mahal sa buhay. Makulay at makabuluhan ang mahigit 9 na dekada ng kanyang buhay sa piling ng mga anak at mga apo. Sa Talipapa ang aming eskwelahan, malayo. Nilalakad lang yun eh. Ang tatay ko laborer, ganun. Ang trabaho niya, nagbubuhat ng yelo eh. Kasi grocery. Ayun, yung ganun lang ang sweldo. Nanay ko naman, nagtitinda lang ng gulay. Silang dalawang mag-asawa, napakasipag. Noong kami doon nakatira sa Balumbato, medyo maluwag yung aming harapan. Mayroong mga taong pumunta sa kanya na kung pwedeng magamit yung harapan namin na magpapahayag daw ng salita ng Diyos. Sabi ng nanay ko, kagano ho katagal yun? Habang meron po nakikinig. Ngayon, sige po, kung ganun lang, okay lang po. Di nagsisimula na yung pamamahayag doon. Ngayon, sabi ng nanay ko, naku, mukhang uulan ho yata dahil wala namang tolda Doon na lang ho kayo magsalita sa silong namin. Ayun, may siguro daw may mga 6 o 8 lang na nakikinig. Sa natatandaan ko, hindi nagsisimba yung parents namin noon eh. Hindi sila masyado kasi aglipay sila eh. Pero ang tatay ko raw, sabi niya, halika nakinig na rin. Oo nga sabi niya, iba eh. Sabi niya ganun. Nung naka-1 buwan na raw na hindi naman umaalis, sinala na rin ang pangalan nila. Hanggang nung 1930, nabautismohan sila. Ayun, inoffer ng mother ko na doon unang pagsamba doon sa kanila, sa bahay namin. Ngayon, nung nabautismohan sila, nag-diakon at diakonesa na ang tatay namin. Sumunod na yung mga kapatid kong matanda, yun. Nung nag-iglesia raw sila, bakit sabi ng nanay ko, kami mga kakapatid, hindi naman sa katapos namang mag-aral lahat. Sabi niya, ang aming buhay talagang, sabi niya, ibang-iba talagang, ibang-iba. Kaya minsan pag kinukwento ng mother namin, naiiyak kami kasi sa hirap namin, at saka kaming magkakapatid, lumaki kami sa hirap, pero nakilala namin ng Diyos. At talagang, lahat kami may tungkulin. Sabi ko, Nay, paano napatapos yung mga anak nyo? Aba, hindi ko nga alam eh. Basta dumadating yung aming biyaya na galing sa Ama. Mga aawit yung mga kapatid ko eh. Nung mga 8 years old na ako, maawit ako sa kabataan. Ilan lang kami, 6 lang tayo, mga bata eh. Hanggang nabautismohan ako. Sa Pasong Balite, ilog ng Pasong Balite. Baisa yon sa Baisa. Nung panahon ng hapon, kukunin daw nila yung bahay namin, titira ng hapon. Siyempre, ang magbabakwit, nagbakwit kami. Lumipat kami sa Talipapa, tabing ilog. Hindi namin na yun, parang squatter kami. Nagtayo lang ng parang bubong na ganyan, lona.
Kasi yun naman si kapatid na moto, binibigyan niya ng flag ng Hapon. Yung mga kapatid, yun doon sa amin sa looban. Para daw hindi nga galawin ng Hapon. Basta may sulat siyang Hapon doon eh. Ayun, papakita namin. Oh, okay. Ayun, doon, binabayoneta na yung sinasaktan. Kami hindi, kahit ang tatay namin papasok doon, hindi kami inaano ng Hapon. Ay tuloy ang pagsamba namin. Mga kapatid talagang hindi natatakot. Kasi hindi naman kami inaano ng Hapon eh. Matiwasay ang aming pagsamba, dadaos ang pagsamba ng walang anuman. Bago dumating yung Hapon na yun, yung gera, mga awit na ako noon. Nung lumipat yung kapilya doon nga sa Balintawak, naging pangulo ko ng kabataan. Nung mga 17, pangulo ako ng KMP, kapisahan ng maligayang pagtatagumpay. Marami kong tungkulin na nagagampanan ko lahat kahit 4 na tungkulin eh. Kasi aawit pa kami sa mga propaganda. Bago Bantay, Novaliches, Caloocan. Pero walang anuman eh, hindi kami nahihirapan. Madaling maturo ni Kapilar. Siya ay nagtuturo sa amin sa Balintawak. Kasama niya si Kamonching. Noon, wala pa ngang organ nun eh. Pitch pipe lang ang ginagamit niya eh. Ang daling matuto ng mga aawit. Ilang pasada lang. Para bang, mga 2-3 ulit lang. Bitawan na niya. Nung kabataan namin. Ang himnaryo, kapil lang muna eh. Nakatype, makinilya. Sumunod, yun ang bookbind na maliit na himnaryo. Wala pa yung nota-nota nun eh, wala pa. Umunlad na kasi sa panugtog hanggang napalitan na naman Hammond organ, ngayon na Johannes na. Ang daming pagbabago. Pagka sinabing si kapatid na Felix ang mga ngasiwa, kahit malayo, nakakarating kami, mga kapatid ko kasama ko. Siyempre ang mga kapatid gustong-gusto sa talagang makita eh. Sabik na sabik ang mga kapatid. Talagang matatanim sa puso mo yung tinuturo niyang aral na galing sa Biblia na magtiis tayo, ganyan sa ating pagtitiis, tatamuhin natin ang kaligtasan. At nung naman si namayapa na, ang humalili ay si kapatid na Eranio Manalo, daman-daman din natin ang kasiglahan ng mga kapatid. Walang pagbabago sa aral ni isa man. Hindi ako tumigil sa pag-awit kahit anong mga pagsubok na dumating. Walang hadlang kahit pag-aaral mo. Maaga pa nga ako kahit ang layo namin sa kapilya. 3:00 pa lang, babangon ka na. Ang hirap pa ng sasakyan nun. Kahit mga maliliit pa yung mga bata. Naiiwanan naman. May paraan. Hindi hadlang yung mahirap ang sasakyan, mahirap ano. Basta gusto mong talaga. Hindi kami napigilan. Kahit man dito nung pandemic, hindi naging hadlang yung pandemic na yun. Masamba kami dito, matiwas. Hindi ako tumigil talaga. Kahit ako manganganak, maawit pa. Sa awa at tulong ng Diyos, sa loob ng 83 years straight, hindi ako tumigil sa pag-awit. Nawagan ko yung anak ko. Sabi ko, pupunta kami dyan. Sabi ko gano'n, tutupad ako ng tungkulin. Sabi ko, kaya ko naman mag-practice eh. At saka, may dala kaming toga. Hinari ako, dala ko. Pareho naman. At saka, ang awit naman natin, isa lang eh. Kaya sabi ko, kahit saan ka pumunta, pag gayon tungkulin mo nasa puso mo. Itataguyod mo eh. Kung talaga iisipin mo, layo-layo naman eh. Gano'n. Ibang bansa, di naman biro-biro. Yung clear book na kami, napapag-aralan naman. Natuto na ako bumasa ng nota. Hindi ko nga akalain eh. Yung mga apo ko marunong lahat. Doon nga sa Australia, na-surprise ako nung pumunta ako doon. Biro mo mga awit lahat yung apo ko doon. Sabi ko, biyaya ng Diyos. Naiiyak ako talaga pag binabasa ko yung mga sulat nila. Ayun nga, sabi niya, Mamang, sabi gano'n, kundi sa mga paalala niyo sa amin na magtumibay kami sa aming tungkulin.
Hindi namin mararating itong narating namin ngayon. Sabi niya, talagang hanggang dito kasama namin kayong umaawit. Na-inspire daw sila sa akin. Sa isang may tungkulin, kung ano yung naramdaman mo na doon ka inaakay ng Diyos na maging matibay ka, talagang pipilitin mong matupad kahit anong hirap na pagtatapatan mo yung tungkulin mo. Ako nga minsan iniisip ko, tsaka nasa isip ko, may sakit naman ako di ba ganun ang ating feeling kung tao tayo. Pero hindi, parang kung lumakas ako, awit ako. May isang hindi malilimutang sandali si Mamang Rebecca nang sumapit ang sentenaryo ng Iglesia ni Cristo noong Hulyo 27, 2014. Nagkataong kami kasama sa 1,500 na mga awit. Napakaligayan, napakasaya sa dami ng taong nagpunta roon. Doon pa kami nagpa-practice. Anong kahit ano sabihin ng Pangulo namin, oras na magpupunta kami. Hindi kami mahuhuli. Daman-daman mo yung pagsama ng Panginoon sa iglesia. Isipin mo, nakarating sa 100 years. Daman-daman natin na pag nagtuturo si kapatid na Eduardo Manalo, palagi niyang binabanggit na dapat ang iglesia, ang mga kapatid magtumibay, pahalagahan yung salita ng Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay. Huwag natin pabayaan ang ating mga pagsamba. Ano man ang dumating na mga pagsubok, dapat tayong manatili sa salita ng Diyos. Huwag tayong hihiwalay kailanman. Nakilala na natin ang mga nagdaan, ay lalo na natin pagsikapan itong huling panahon na ito na malapit na ang araw, na dapat na tayong magtumibay sa lahat ng ating mga gawain. Ang tungkuling kaloob. Marami nang nagbago sa takbo ng panahon at pamumuhay. Ngunit walang nabago sa alab at pagmamahal ni Mamang Rebecca sa pagdadala niya sa tungkulin. Walang pagdadahilan, walang kapaguran, walang makahahadlang. At ito ay laging tutupad. Sa loob po ng 83 years, hindi po ako tumigil sa pagtupad ng aking tungkulin. Tuwing ako'y mananalangin sa Diyos, pinananalangin ko na manatili ko ako sa aking tungkulin. At kung loloobin ng Panginoon Diyos na ako'y bigyan pa na niyang buhay, talagang magpapatuloy ako hanggang sa wakas ng aking buhay. Napakasarap sumamba. Yung daman-daman mo yung pagkasi ng Panginoon. Kung hindi sa pagtulong ng Ama, yung iba sasabihin, mahirap. Kung mahirap, isipin mo mahirap. Pero kung palagi kang nasa isip mo yung tulong ng Diyos, hindi ka mahirapan. Palagi may nag-uudyok sa puso mo na magpatuloy ka. Itataguyod ito hanggang sa wakas ng aking buhay. Maligaya tayo. Sasabi natin na tapos natin ang ating takbuhin.